Isa raw sa susunod na malaking hamon para sa ASEAN ay ang pagpapanatili ng kapayapaan at stabilidad sa rehiyon, ayon po yan kay dating Pangulong Fidel Ramos. At mula po sa Maynila, may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, narito ako sa ASEAN Leadership Forum sa Manila Hotel. Isa ito sa side meetings na ginagawa kasabay ng ASEAN Summit. Mamayang hapon nga ay magsasalita dito si Pangulong Duterte at Malaysian Prime Minister Najib Razak. Naunang napaulat na magsasalita rin si Indonesian President Joko Widodo pero posibleng hindi na ito matutuloy. Ngayong umaga, si dating Pangulong Fidel Ramos yung nagsalita sa harap ng mga delegates. Nanawagan siya sa mga bansang kasapi sa ASEAN na protektahan ang kalikasan at tutulan ang weapons of mass destruction. Ayon kay Ramos, kailangan manatili ang ASEAN bilang modelo ng zone of peace, freedom, and neutrality. Pero para daw makamit ito, kailangan yung sigalot sa South China Sea ay maresolba ng mapayapa. Mahalaga daw na matapos yung Code of Conduct na gagabay sa pagkilos ng mga bansa sa South China Sea kung saan naroon yung mga pinag-aagawang teritoryo ng ilang bansa kabilang na ang China at Pilipinas. Magiging test daw ito ng ASEAN Unity at kung mapipirmahan ngayong taon ang Code of Conduct ay achievement ito ng Philippine chairmanship. Kodi, naniniwala naman si Ramos na hindi man banggitin ng Pangulo sa ASEAN Summit ang arbitral ruling na nagpapawalang bisa sa pag-angkin ng China sa malaking bahagi ng South China Sea at West Philippine Sea ay hindi naman daw mawawala ang bisa ng ruling ng tribunal. Pwede pa raw magamit ito sa ibang panahon pero sana daw ay huwag namang balewalain ng Pilipinas. Yan muna ang pinakahuling ulat, Connie, mula dito sa ASEAN Leaders Summit. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.